Halatang tumatanda na talaga si Bicol Auto Search kasi marami nang bumabalik sa atin na sasakyan. Anyway, andito na naman ito, Toyota Wigo 2017. Kaya kung may naghahanap sa inyo dyan ng Toyota Wigo, baka maibigan nyo to. Ito, bumalik sa amin. Bumalik po siya kasi ito, tingnan nyo po. Yan, old logo pa po namin yan. Bumalik po siya kasi wala naman problema. Pero mag-upgrade po kasi sila. Sabi nila, Sir Ton, kailangan na kasi namin ng mas malaking sasakyan. So, ibibenta na po namin ito na nabili namin sa inyo. Well, the condition is still very good. Sabi niya, ang ganda pa rin po ng sasakyan at pinapa-maintain po nila ito sa Toyota mismo. So hiningi ko nga sa kanila yung kahit yung mga resibo na lang ng pagpapa-maintain nila sa Toyota. But tingnan natin kung may provide nila. So ito kasi pina-appraise na nila ito sa Toyota kaso sobrang baba daw ng appraisal. Eh sabi ko naman kay sir, actually kasi kami sir, naka-base din kami sa appraisal talaga ng ng Toyota. Kung tataas man kami, konti na lang. Kung bababa man, bababa pa konti yung presyo. Pero anyway, sabi ko kung gusto mo para hindi mas magiging mababang value, tulungan ka na lang namin na maibenta yung sasakyan. Kaya ito, iniwan niya muna for a while para ma-check ko daw yung sasakyan. Ayan, may mga scratches na po tayo. Yan o, tingnan nyo na yung bumper. Yan na yung bumper nya. Ito sa hood nya, may mga scratches na rin. Ito sa side, meron din siya dito. Yan. So, dito sa likod, sa pinto, wala naman siya. Okay naman. Ito sa likod, sa bumper, may konti. Pero okay pa to, tolerable pa ito. Ito, mababuff pa ito. Yan. Dito sa side, okay, wala naman na dito. So halos dun lang talaga sa front. Tapos kailangan lang nito konting touch up exterior detailing. Sa tires nya, bago yung mga tires nya. Yan o, mga kapal pa. Hanggang dito sa harap. Dito sa harap siguro mga nasa 50% yung tire tread nya. Ayan po siya. This is 2017 model automatic transmission. Check natin yung check din natin yung engine. Yan ang engine. So sa makina wala tayong iisipin na problema kasi as I've mentioned, sa kasa na nila ito pinapa-maintain. Even change oil sa kasa na nila ito pinapa-change oil. So malaga din sa sasakyan kasi may isang sasakyan pa sila. Sabi niya, sinasabay ko na lang Sir Ton palagi sa schedule. Yun. Ayan, okay pa yung langis, malinaw pa. Okay. Sige. Subukan ko rin to i-test drive. At anyway, ipakita ko sa inyo yung interior. Ito yung interior niya. Naka leather seats na siya. Pasensya na at medyo magulo lang. May mga gamit. Talagang pang personal, hindi pa pang benta. Sabi ko nga bago natin to ibibenta, syempre gilinisin din muna ulit natin. Mag-interior, exterior detailing. Kaso palagi naman nila gamit. So wala talaga time. Ito iniwan lang sa atin 30 minutes para mapakita ko daw sa inyo. Yan, automatic transmission and saan na ba ang susi? Tingnan natin yung odometer. Again, this is 2017 model. Odometer niya is 47,000. So mayroon na rin siyang dashcam, naka leather seats. Dito sa likod, yan, leather seats. So, konting linis, konting touch up, yun lang yung gagawin natin dito. And good to go na naman. May mga gamit pa. Anyway, subukan din natin to i-test drive.
Pasensya na at wala akong videographer ngayon. Tulog na tulog. And ito, actually napa-start ko na ito kanina. Ang aircon, okay naman po siya. Ayan. Stereo. Working naman ang stereo niya. Open. Oh, hindi siya natatouch. Yun. Ay, wala lang siya masagap pero working naman. Ito lang, hindi lang siya natatouch. Ewan ko kung touchscreen ito talaga or pero parang touchscreen to. Anyway, test drive tayo. Buti na lang merong merong cellphone holder tong sasakyan, sir. Okay, test drive tayo nitong Toyota Toyota Wigo. Ayun na lang ulit ako naka-drive ng Toyota Wigo. May naririnig na ako, parang meron siyang tumutunog sa likod. Pero yung tunog niya hindi siya yung kalampag. Siguro parang vibration lang siya dun sa may tambutso. Pag binubomba mo kasi ewan ko kung naririnig nyo, pero kapag binubomba siya, so parang mayroong nagva-vibrate, may sumisiwit. Silipin natin yung mamaya. Kasi kapag binobombahan mo yung accelerator, lumalakas din siya. Ayan, so silipin na lang mamaya. But sa takbo niya, okay naman po siya. Very smooth pa yung takbo niya. Okay pa yung brake, walang vibration ng manibela. Wala siyang kabig. Wala din akong marinig na kalampag. Okay. Yep. Ito lang talaga ang gusto kong makakita na sa likod. Sa takbo niya wala akong masabi. Maganda yung takbo niya. Third gear. Baba natin second gear. Yun. Okay. Well, yun. Maganda naman yung takbo niya. Maganda na to para sa mga beginners or sa mga magsisimula mag-drive. Pwede na po to. Automatic transmission. Very smooth yung shifting niya. Malamig yung aircon. Comfortable. And ano ba? Siyempre, sa gas consumption, alam na natin yan. Matipid na matipid po kasi maliit lang naman ang makina ng Toyota Wigo.
siguro kung kahit pang daily use kayang-kaya mo to. Siguro ang estimate ko ang gas consumption nito parang nag-range siya from 15 to 18 kilometers per liter, baka nga sobra pa. So kaya kahit araw-araw mo to gamitin pang trabaho, pang pasok sa trabaho or kung saan man, pwede to. Siyempre kayang-kaya din naman ito mag long distance. Kami nga dati nagmamanila kami, nakawigo din. Minsan nakawigo kami. So, kaya-kaya. Basta alaga lang talaga sa makina ng sasakyan. But anyway, so yun. If ever interested kayo dito, tawagan nyo kami. Although hindi pa kami nagkakasundo ni sir sa presyo, kasi ang asking price, sabi niya, sir Ton, nabili ko to sa inyo dati mga 350,000 yata, nakalimutan ko, parang ganyan. Pero that was 3 years ago pa yata, ito na matanda, nakalimutan ko na. Basta 350,000. So siyempre alam na din ni sir na hindi na ganon yung magiging presyo. So sabi ko, tingnan natin sir kung magkano ang magiging offer. Kaya ayaw ko naman tumawad kay sir. At yun yung pinakamahirap na part kapag galing sa yung sasakyan, nabili sa yung sasakyan dati tapos binibenta ulit siya, nakakaya tumawad. But anyway, kayo na lang po yung mag-offer. Tapos kung magkano ang offer nyo, yun yung isasabi ko kay sir para may idea din si sir sa presyo. Pero sa market price, I mean sa market value ng Toyota Wigo na ganito na 2017, usually nag-range pa talaga siya from 300 to 350,000. Syempre, depende na yan sa sa tindig ng sasakyan. At di pa namin napag-uusapan ni sir kung ano rin yung gagawin ko dito, anong magiging part ko dito kasi sorry, excuse. Sabi ko kay sir, gusto ko kung ibebenta naman namin yan, nasa maayos talaga, malinis, interior and exterior, presentable yung unit. Kung may kailangan gawin, gagawin natin. Pero so far wala akong nakikita ang problema. Interior and exterior detailing lang talaga. Kaya if ever interested kayo dito, tawagan nyo agad ako. Siguro mga 2 days from now ay final na usapan namin nun. Sa transfer of ownership, wala po kayong iisipin kasi kami na rin ang bahala nun. Actually, nabili to sa amin, nagpa-confirmation pa kami, nagpa-cancel pa kami, tapos pinatransfer namin sa kanya. So magiging madali ang process nito kasi ang mother file na nito andito na sa Sorsogon. Okay? Dito na ako sa garage. Silipin natin yung yung nagva-vibrate sa likod. Then after that, good to go na tayo. Okay. Saglit yan. Ayun. Yun. Oo nga. Yun, vibration lang siya. Higpitan lang, nawawala paps, no? Kailangan lang higpitan at nawawala din naman. Nawawala man okay, so vibrate. Tambutso lang. Okay, so again, final. Kailangan lang interior and exterior detailing, retouch nito. Everything nasa maayos na condition yung sasakyan. Kaya if ever interested kayo, tawag na po kayo at pag-usapan na lang natin ang presyo nito. Thank you. Thank you.